Akala ko tapos na kami sa mga butterfly pero nag-iwan pala sila ng eggs. Kung matatandaan nyo, ito yung araw na i-release namin yung mga butterfly. So habang pinaprepare ko sila, meron akong napansin. Merong mga parang tuldok-tuldok dun sa net nitong butterfly pavilion. At tingnan nyo, ang dami nila. And naka-attach talaga sila dyan sa net. As in, para silang mga naka-glue. At hindi lang konti ha, ang dami-dami talaga. Hindi lang sa isang side, buong palibot ng butterfly pavilion is merong eggs. So may mga butterfly pala na nag-lay na ng eggs. Diba? Sobrang bilis kasi nung time na to, ilang araw pa lang silang nag-emerge. And kahit pala dun sa kanilang food, meron din mga itlog. Diba? Nakikita nyo ba yun yung mga parang tuldok-tuldok dun sa Charmaine? Before kasi namin sila i-release, napapansin namin is nagme-mate sila. Yung iba nga dito, para nagliligawan pa. Kung makikita nyo, meron dyan para mga magkakadikit. And yan na pala yun. Pero since kailangan na nga namin silang i-release, dinala namin sila dun sa forest. Kasi hindi na din namin kayang patagalin pa kasi nga sagit lang yung kanilang lifespan. Pinakawalan namin silang lahat and matitira nga yung mga eggs sa butterfly pavilion. And since yung mga naunang ang caterpillar is meron silang kasamang food, this time yung mga eggs na naiwan is walang magiging pagkain. So nagdiretso kami sa garden center para maghanap ng plant na kinakain ng mga caterpillar. Nag-research ako kung ano yung pwede sa mga painted lady butterflies. Bawat butterfly kasi is iba-iba yung kinakain nilang food. Yung nahanap naming plant is hollyhock. So namumulaklak din siya. And try nga nating erase itong mga naiwan na eggs ng mga butterfly. Diba? Nag-iwan ng responsibilidad ng mga butterflies ni Charlie and Chino. So ngayon, ang aabangan natin is kung mag-hatch ba itong mga eggs. Tinanggal ko na muna yung mga itlog dito sa orange. And diba, ganito yung itsura niya sa malapitan. And in fairness, ang ganda ng kulay. Kailangan ko tong alisin ng isa-isa. Kumuha lang ako ng brush para malambot yung pangtanggal. Medyo natagalan ako kasi nga para silang nakaglue talaga. Meron din mga eggs na dark na. Ito naman daw yung sign na malapit na silang mag-hatch. Parang isang oras din ata ako nagtatanggal ng eggs dito sa butterfly pavilion. At tingnan nyo kung gaano nakadami yung natanggal ko. Imagine kung lahat yan is mag-hatch. And gaano kadami yung magiging butterfly. Balik na naman tayo ulit sa umpisa. Nakakaawa naman kasi kung itatapon namin itong mga to. Hanggang sa the next day, chinek ko ulit sila. At grabe, sobrang dami na ditong maliliit na parang langgam. Nag-hatch na pala itong ating mga caterpillar. And super liliit lang pala talaga nila. And diba, sobrang dami na. And hindi pa nag-hatch lahat ng eggs. Diyos ko, parang mas mapapadami yung alaga namin this time. At ngayon, kailangan is mano-mano talaga. Wala kaming food ng mga butterfly aside dun sa binili naming plants. Tinapon ko na din yung maliliit na cups so wala kami magagamit. So, tingnan natin kung paano yung mga gagawin namin sa susunod na araw. Pumitas na muna ako dito ng dahon para meron na silang makain. Kailangan kasi nila ng fresh na dahon. Yung ibang plants na favorite nila, hindi ko mahanap. So, siguro kailangan kong i-check yung iba pang garden center. Pero for now, at least, meron na silang pwedeng makain. At ayan na nga, nag-start na silang kumagat dun sa dahon. After ilang days, dito ko na pinakita kay Charlie and Chino yung mga caterpillar. And tingnan nyo naman yung kanilang size. Ang bilis lumaki ng mga caterpillar na to. Butas-butas na din yung mga dahon. So, nagustuhan nila yung plant. Diba? Halos wala na nga matira dun sa mga dahon. And everyday ko pa yan sila binibigyan. At dahil nakaabot ka dito, hulaan mo na kung ilan to mga caterpillar. Siyempre, merong premyo. And see you sa next update.